Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang anak, ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahinga. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagaliran ni Jesus at biglang dumaloy ang tubig at dugo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, matapos ang pagdiriwang natin ng linggo ng Pentecostes at base sa mga pag-aaral, si Maria ay kasama ng mga alagad doon sa silid kung saan sila naroroon at tinintay nila ang pagbaba ng Espiritu Santo. Kung kaya, isa sa mga titulo din na ibinigay kay Maria ay si Maria, Reyna ng mga apostoles. At ngayon naman, ang ating ginugunita ay si Maria bilang ina ng sambayanan. At sa ating pong Ebanghelyo, narinig natin yung tagpo kung saan bago nalagutan ng hininga si Jesus, ay kanyang inihabilin sa isa't isa nang makita niya ang kanyang ina na ngayon ay mag-isa na lang. Dahil sa kwento, maagang nabalo si Maria, maaga siyang naging byuda, at ngayon ay yung anak naman niya, si Jesus, ay mawawala na rin sa piling niya. Kumbaga, sino ang mag-aaruga, sino ang mag-aalaga sa kanyang ina? Kung kaya't inihabilin ito sa kanyang nag-iisang alagad na naroroon sa paanan ni Jesus. At ganun din naman, na makita niya ang alagad na ito, dahil base din sa pag-aaral, ito ang pinakabatang alagad. At inihabilin din itong alagad na ito doon sa pagkalinga ng kanyang ina. Kaya isa ito sa pinagbabasihan natin para masabing tunay ngang ang mahal na ina ay pinagkatiwala sa atin at tayo rin ay pinagkatiwala sa mahal na Birhen bilang ating ina. Kaya ganun na lang po kalapit sa simbahan, kalapit sa ating pananampalatayang Katoliko ang mahal na Birhen, na hindi natin ito maihihiwalay, kung kaya't maging sa simbahan, tinatawag natin itong isang ina na nag-aaruga,
kumukupkop at kahit anuman yung ating nagawa, kahit anuman yung ating naging pag-uugali, mananatili itong isang ina na magmamahal at mag-aaruga sa atin. Pero kung sakali lang po, dahil pinararangalan natin ang mahal na Birhen at hindi lang tayo pwedeng naiiwan dun sa pagpaparangal sa Kanya, na i-proposition siya, bibigyan ng bulaklak, aalayan, bibihisan ng napakaganda, kundi yung mensahe din na kung ngayon ay magsasalita si Kristong nakapako sa krus at sa atin din iniahabilin, kamusta ang ating pagiging anak? At kamusta ang inyong pagiging ina? Yung ugnayan, yung relasyon. Kung sakali ba na magsabi si Jesus, naririto ang iyong anak, naririto ang iyong ina, ano bang maire-report din natin? Kasi sa Ebanghelyo, ang sabi dito, simula noon, itong alagad na ito, pinatira ang kanyang ina. Si Maria, inako na rin niyang ina at inalagaan ito, binantayan ito hanggang sa matapos din ang kanyang buhay dito. At ganun din, magpasa hanggang ngayon, kahit wala na sa piling natin, kahit wala sa mundong ito, kahit nga hindi natin naabutan ang mahal na Birhen, ay nananatiling ina sa ating lahat. Pero babalik ko ulit, hindi lang tayo sa estatwa, hindi lang tayo sa imahin, kayo mismong mga ina, na ngayon ay anak din ni Maria. Kanino tayo nakapattern? Yung inyo bang pagiging ina, yung inyong pagiging madasalin, pagdarasal ng rosaryo, ay dahil ba sa nai-inspire kayo sa mahal na Birhen, na kahit na sabihin nating suwail ang inyong anak, hindi ninyo pinuputol ang inyong ugnayan. Kasi, di ba may mga ganyang kwento na itinatakwil na ang anak dahil nga sa tigas ng ulo o kaya ayaw talagang makinig, parang pinuputol yung ugnayan dahil hindi sumunod yung anak sa ina. Ganon din naman, yung mga anak na talagang para bang, minsan, naririnig natin ngayon sa social media, responsibilidad ba ng anak na buhayin ang kanyang ina? Ayon sa batas, gagawan pa tayo at gagamitan pa tayo ng batas na hindi naman na nangangailangan kasi ang utos ni Jesus ang dapat nating pinapakinggan. Kasi kung batas, puro batas lang, talaga namang napakamasuwayin natin sa batas at nagiging hindi fair, yung ating pagtingin, yung ating pag-unawa sa batas. Kapag sa tingin mo mahihirapan ka, ilalabas mo ang batas. Pero kung ang batas ng pag-ibig na nanggagaling kay Jesus, walang kung anumang mga articles ang gagamitin mo dahil kung mahal mo ang iyong ina, gagawin mo yan hindi bilang responsibilidad, kundi gagawin mo hindi rin dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamahal natin sa Diyos na inahabilin tayo sa isa't isa. Amen? Thank you.